Dimpa. Nahiya kasi ako magtanong kay senyor eh. Baka makalitan kasi sa akin. Pero, tuwing kailan ba kayo sumasahod dito? Eh, kailangan ko kasi ng pera eh. Kaya lang, mawala naman akong sasahodin kasi bago pa lang ako, di ba? Tanungin mo na lang si Hugo tungkol dyan. Saka, para saan ba yung kailangan mo? Para kay nanay eh. Kailangan siya operahan sa puso, kailangan ng malaking pera. Eh, Dimpa, may naitabi ka bang pera dyan na pwede kong hiramin? Hindi, ito na lang. Ito, sanla ko na lang sa'yo ito. Totoong ginto yan. Moises, pasensya ka na. Gusto din kitang tulungan pero wala akong pera. Di ko naman kasi masanla ito sa sanlahan eh. Baka mamaya marimatan, di ko na matubos, di ba? Eh, ito na lang naiwan sa akin ng mga tunay kong magulang eh. Eh kung ganun pala kahalaga yan, baka naman kaya natin magawa ng paraan para hindi mo maisangla sa iba. Yes, Calvin. I'm safe. Good night. Vanessa, are you okay? Ano nangyari ba sa'yo? Ba't late ka na nakauwi? Pasensya na po kayo. Nagkatuwaan po kami ni Calvin. Dahil pa po pala hindi ko po napansin. Anak, nag-aalala lang kami sa'yo. Why? Mabait naman po si Calvin, ah. Tsaka isa pa, di naman po siguro masama kung lumabas ako occasionally pa, di ba? Huwag kang masyadong magtiwala. Mas kilala namin si Calvin kaysa sa'yo. I understand pa. Pero hindi naman po siguro masama kung makipagkita ako sa mga kaibigan ko, di ba? As a friend. Kilalanin mo muna siyang maigi. Ayaw lang namin na masaktan ka. O naman, pa. Hindi niyo na nga po ako pinapayagan lumabas. Pati po yung mga kaibigan ko, lagi niyo pong sinasabi na hindi ko pwedeng makausap dahil nasa Amerika pa po sila. Ngayon naman, sana po pagbigyan niyo naman po ako. Isa pa, I trust Calvin pagkatapos po nung nangyari kanina. Ano nangyari? Kasi po kanina may nambastos po sa akin sa bahay niyo po ng restaurant. Binugbog po ni Calvin. Kaya naman I know that I'm in good hands. Kaya huwag na po kayo mag-alala pa. Ma. Sige na po. Late na rin naman po. Magpahinga na rin po kayo. Good night, pa. Yeah. Ma. Ano po? Rebecca. Pabantayan mo mabuti ang anak ko. Wala pa rin akong tiwala kay Calvin. Ano ka ba? Nandito pa rin tayo sa bahay ni Rogelio. Si Miguelito nandun sa kwarto. Bakit magkatabi tayo? Hindi lang tayo magkatabi na tulog. Dami pa tayong ibang ginawa. Huh? Nagsisinungaling ka. Hindi totoo yung sinasabi mo. Bahala ka kung anong gusto mong isipin.
Kaya talagang mga lalaki, pag nakuha niyo na yung habol niyo, ganyan kayo. Sasabi mo, bakit nga tabi tayo natulog? Lasing na lasing ka, di ba inaya mo kung tabihan ka? Hindi ko magagawa to. Nasaan ba dito? Nagkaka-amnesia. Kanali ka na muna, maaga pa. Anong maaga pa? Tulog mo muna Wala yan. akong pakialam. May naghihintay sa akin. Ika na. May nais po akong ibalita sa inyo. Na kailangan malaman nyo ni Senyor. Anong balita, Hugo? Nalaman ko po mula sa intel natin sa mga kapulisan. Kung naalala nyo yung insidente ng shootout dun sa kasal ni Paeng, may mga nakaligtas po. At nabuhay. Hindi na lang siguro sinama ni Chief Ricarte sa kanyang report. Isa na po roon ang nanay niyo si Alma Sarailas. Pero alamin pa po namin kung sino-sino pa sa inyong mga kaibigan na nakaligtas din. Sa tingin ko po kasi, hindi na nilabas ni Chief Ricarte sa kanyang impormasyon sa media at sa publiko na may mga nakaligtas. Para hindi na siya tugisin pa ng mga tauhan ni William. Saan ka pupunta? Hanapin ko nanay ko. Hindi ka maaaring umalis. Buhay ang nanay ko. Buhay siya. Kailangan ko siya makausap. Kailangan niya malaman na buhay din ako at patuloy na lumalaban. Baka nakakalimutan mo, wanted ka rin tulad ko. Sa mata ng publiko, bugante at kriminal ka. Kaya't hindi ka maaaring basta-basta lumabas. Kay nanay lang magpapakita ba? Kung gusto mong manatiling buhay ang nanay mo at ang mga natitira mo pang kaibigan, layuan mo sila, Elias. Ilang beses na bang nailagay sa panganibang mga buhay nila na dahil sa'yo? Tulad ng ginawa mo sa amin noon. Iniwan mo kami. Pinabayaan mo kami. Iniwan ko kayo. Dahil gusto kong magkaroon kayo ng tahimik na buhay. Iniwan mo kami. Kasi hindi mo kami kayang ipaglaban sa magulang mo. Kasi duwag ka. Yun ang totoo. At kahit kailan, hindi ako magiging katulad mo, Edgardo. Kung wala kang respeto sa akin bilang ama, respeto na lang bilang leader ng grupong ito. Respeto sa isang leader ng sindikatong kamungkot. Nagsakripisyo. At patuloy na nagbibigay ng proteksyon sa'yo. Paranin mo ako, Hugo. Ang bango naman, mahal. Oh,
Excited na ako sa niluto mo na yan, ah. Patikim naman, oh. Kain ka na. Nay, pinapabigay po ni tatay. Sorry na daw po. Anak. Sabihin mo dyan sa ama mo, bibihira na nga lang magbigay. Ginawa pa akong santo. Pakisabi, nak, ha? Kain ka na, nak. Sorry naman. Ito lang nakayanin budget, eh. Anak, lagay mo nga sa santo. Sayang, fresh pa naman yan. Santo. Naintindihan ko na may pinanggagalingan mo, Pretty. Yung tungkol kay Hector. Dati, paulit-ulit kanyang niloko. Pero Pretty, I just want you to know na hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Hector. O sige, para makabawi ako sa'yo, ito yung cellphone ko. Ayan. O, ayan. Bibigay ko sa'yo yung password. Lahat ng access dyan. O, malalaman mo kung ano yung mga text sa akin o yung mga anong panlalandi na ganyan na naiisip mo. Sige. Hindi na kailangan. Baka sabihin mo, nasasakal ka. Bibigyan kita ng privacy, Oka. Yun yung natutunan ko nung magkarelasyon pa kami ni Hector. At saka kung ikaw talaga yung nilalandi, Oka, huwag ka naman magpalandi. Parang gustong-gusto mo kasi yung paghalik sa'yo. Alam mo, parang mapanatag yung loob ko. Umiwas ka. Lumayo ka hanggat maaari. Ganun yung tunay na lalaki. O sige. Kung yan ang makakapagbigay ng peace of mind sa'yo, gagawin ko. Ibig sabihin ba nito, mati na tayo? Mati na tayo. Minom ka na ng kape mo. Hindi masarap yung pag malamig na. Pag na kasing nagtatampo pa? Kasi nga, alam mo, pag nagtatampo ka, hindi ako nakakatulog masyado. Gusto mo ba yun? Mapupuyat ako. May eye bag ako, mamamasada tayo. Ang pangit ko kaya pag ganun. Iwas ka na, mabigat ka. Mabigat ako? Bigat mo. Sige. Kakain na. Kalandi, may bata. Kumain ka na, nak. Wala ka nakikita, nak. Panginoon, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagbibigay sa akin ng lakas ng loob at tibay ng dibdib. Hindi madali ang mga pagsubok na kinakaharap ko ngayon. Sa aming mga bagong tahanan, ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Nalalambot din ang mga puso ni na Kuya Jojo at Dolores. Pinapanalangin ko rin po ang kalusugan at kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na po ng anak kong si Elias. Kahit ilang buwan na kaming hindi nakikita at nagkakaharap, nararamdaman at naririnig ko bawat pintig ng puso niya. Alam ko buhay ang anak ko. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. Mahal ko po ang anak ko.